Ang inyong mapapakinggan ay tunay na karanasan. May mga tungkol sa Iglesia ni Cristo na rin pala dito sa social media. Meron na rin silang mga programa. Nababasa ko dito eh. Pero tama yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Selfish sila. Kasi sinasabi ng mga iglesia na sila lang ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Makasarili talaga sila. Sinusolo nila ang kaligtasan. Paano na lang pala yung mga mababait? Naglilingkod sa Diyos. Ayoko sa Iglesia ni Cristo. Ang aking karanasan. Ito ang kasaysayan ng mga nilalang na nagsikap upang sa puso at isipay maging tanglaw ang liwanag ng katwiran ng Diyos at sa kabila ng mga kahadlangan ay nanindigang lubos sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nagsisilbi silang ilaw na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman upang ipabatid sa madla na ang kautusan ng dakilang lumikha ang siyang dapat mangibabaw. Mga kaibigan, samahan ninyo kaming buklatin ang bawat pahina ng mga kasaysayang itinatampok dito sa palatuntunan. Ang aking karanasan. Magandang araw mga giliw naming taga-subaybay. Ngayon ay maririnig ninyo ang karanasan sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo ni kapatid na Daniela Talaogon, mga awit sa lokal ng Templo Sentral, Distrito Eklesyastiko ng Sentral. Panganay sa dalawang magkapatid si Daniela. Sina Lenny Joy at David naman ang kanyang mga magulang. Kapwa nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Ganoon pa man, hinubog sila sa kasiglahan sa Iglesia Katolika ng kanyang mga magulang. At dito po natin sisimulan ang pagsasadula ng kanyang karanasan. Kakapaynamin ko po ngayon ang kapatid na Daniela Talaogon, mga awit po sa lokal ng Templo Sentral. Siya po ay dating Katoliko. Ano pong tawag sa inyo ng mga kapatid? Dani po. Tawagin ko kayong kapatid na Dani, ano? Oo. Opo. Dati kayong kaanib sa Iglesia Katolika. Opo. Pwede nyo bang banggitin kung gaano kayo kaaktibo sa kinagisnan yung pananampalataya? Doon po sa Catholic po, sobrang sigla po talaga. Kasi po, to the point po na pumipila po kami ng mahaba para lang po makahalik po doon sa Nazareno po. Bali, deboto po kami before po ng Nazareno po. Ayun po. Na 2 days before po, dumating din po sa point na doon na rin po kami natutulog sa Quirino Grandstand po para humalik po doon sa Nazareno po. Ano po ba ang paniniwala nyo noon kaya nyo nagagawa po yun? Sumasampalataya po before na lahat po ng gusto namin, lahat po ng ipinapanalangin po namin, lahat ng hinihingi po namin, ibibigay po siya once na nakahalik po kami dun sa paanan po ng Nazareno or nakapunas po yung panyo po namin dun sa Nazareno po. Ayun Sino po ang nagsalin sa inyo ng ganyang paniniwala? Parents ko po. Opo, simula bata pa lang po, pinanganak na po kaming Catholic po. Ayun po. Bali, yun na po yung kinagisnan po naming religion po. Ano pa po ang mga kinamulatan nyo sa Iglesia Katolika? Ayun po, may mga ribulto po, may pag-sign of the cross po. Yun po yung mga nakasanayan po namin. Nagsisimba po. Ayun po. Yun po yung mga nakasanayan po namin before po. Papa! Daniel, narito na si Papa. Mano po, Papa?
Aha. Paano rin po, Papa? Ang babait naman ng mga anak ko Hindi ba kayo nagpasawi sa mama nyo? Hindi po. Lalo naman po ako, Papa. Narito ka na pala, David. Tamang-tama dahil luto ng hapunan natin. Maaga kang nakauwi buhat sa pabrika, Lena Joy. Oo, wala kaming overtime ngayon. Papa, ano bang laman yung dalang yung supot? Ay, oo nga pala. Prutas ito. Pasalubong ko sa inyo ng ate Daniela mo. Yes! May pasalubong si Papa. Kakainin po namin yan, Papa. Hoy, Daniel, hindi pa natin yan pwedeng kainin. Oh, bakit naman, ate? Kasi maghahapunan na tayo. Di po ba, Mama? Tama ang ate mo, Daniel. Gawin nyo na lang dessert ang pasalubong ng papa nyo. At ikaw naman, David, magpalit ka na ng damit pambahay. Sige. Para makakain na tayo. Totoo, Ate Lenny Joy. Yun ang dahilan kaya hindi na ako naoperahan sa tiyan. Mabuti naman kung ganun, Arfil. Pero sigurado ka ba na yun ang dahilan kaya hindi ka na naoperahan? Teka, hindi ka ba nagpa-second opinion bago mo ginawa yun? Hindi na ate, pero malakas talagang paniniwala ko. Ang pagpahid ko ng panyo sa katawan ko ang dahilan kaya gumaling ako. Dahil ang panyong yun, ipinahid ko sa itim na Nazareno. Kaya alam mo ate, lagi na akong magpapahid ng panyo ko dun sa itim na Nazareno ate. Lalo na kapag inilalabas yung puon sa simbahan. Aba, isang himala ang nangyari kay Arfil, Lenny Joy. Oo nga. Kaya nga tuwang-tuwa siya nang ibinalita yun sa akin. Hindi na siya nahirapan at hindi pa nagkagastos. Biruin mo, ipinahid lang niya ang panyo niya sa itim na Nazareno. Gumaling na siya sa sakit niya. Pero alam mo, mas mainam sana kung nagpatingin pa siya sa ibang doktor noon para naging mas tiyak kung ano talagang sakit niya. Kasi baka naman talagang hindi kailangang operahin ang tiyan niya, kundi nagkamali lang yung unang sumuri sa kanya. Ang sabi naman ng kapatid ko, David, malakas daw ang paniwala niyang yun talagang nagpagaling sa kanya. Kaya nga naisip ko, magpunta rin tayo sa Quiapo o kaya sa Luneta. Sa nalalapit na pista ng Puong Nazareno, ipahid din natin dun yung mga panyo natin. Isasama natin ang mga bata? Oo, para makapagpahid din sila. At saka mas mabuti yung nadadala natin sila sa masiglang paglilingkod sa Diyos. Kailangan pala ihanda natin sila. Malapit na ang pista ng itim na Nazareno eh. Matutulog na po kami, Mama. Oh, nagdasal na ba kayo? Yung mga homework niyo, nagawa niyo na ba? Ako po, Mama, natapos ko na pong gawin ang homework ko. At nakapagdasal na rin po ako. Ikaw naman, Daniel, nagdasal ka na ba? Tapos ko na po ang homework ko. Pero hindi pa po ako nakakapagdasal. O, bakit hindi pa? Nakalimutan ko po kasi yung tinuro niyong dasal sa akin eh. O siya, sige. Halika na. Tuturuan uli kita. O makinig ka na rin, Daniela, para wag mo itong makalimutan. Opo, Mama. Mga anak, wag niyong kalilimutang magpasalamat sa Diyos dahil iniingatan niya tayo sa buong maghapon. Aga pa, ate.
Bakit pinapabangon mo na ako? Aalis tayo, sabi ni Mama. Ha? Saan daw tayo pupunta, ate? Pista raw ng itim na Nazareno ngayon. Pupunta daw tayo sa Quiapo para magpahid ng mga panyo natin. Akala ko pa naman, mamamasyal tayo. Hindi naman pala, natutulog na lang ako. Kala ko nga rin eh. Pero sabi ni Mama, mabuti raw na gawin natin yun. Bakit? Di ba maraming tao sa Quiapo pag ganitong okasyon? Para daw pagalingin tayo. Paano tayo pagagalingin? Eh basta, sumunod na lang tayo kina Mama at Papa. Ang sakit pa rin ng katawan ko dahil sa matagal nating pagpila sa Quiapo, Lenny. Ay naku, ganun din ako, David. Parang ang hirap akong igalaw ang mga paa ko dahil sa pagod. Lalo Ay na, naku. may kasama tayong mga bata na pinoprotektahan natin. Ang maganda lang, nakapagpahid tayo ng mga panyo natin. Eh sina Daniela at Daniel, tulog na ba? Oo, nakatulog dahil sa pagod. Alam mo, mabuti na lang hindi tayo nadukutan sa dami ng mga tao ron. Tama ka. May narinig niya ako kanina doon na nawalan daw siya ng wallet. Ang bilis ng araw, ano ate? Parang kailan lang pista pa sa Quiapo. Ngayon, malapit na ang Pasko. Oo nga, Daniel eh. Naalala ko pa nung mahal na araw. Puro gulay ang ulam natin, tsaka isda. Oo nga. Kasi hindi raw pwede kumain ng karne, sabi ni Mama at Papa. Bawal daw ng simbahan, di ba? Oo. Pero ngayon, tapos na yon dahil Pasko na. At sabi ni na Mama, bibili daw tayo ng mga isusuot natin para sa Pasko. Wow! Gusto ko yun! At marami na naman tayong handa sa araw ng Pasko. Saya naman! Eto ng merienda mo, David. Salamat, Lenny. Kumusta nga pala? May nakita ka na bang eskwelahan na papasukan ni Daniela sa high school? Meron na, David. Isang Christian school malapit lang dito sa atin. Eskwelahan ng mga born again. Oo. At hindi naman mahal ang tuition. Isa pa, matuturuan pa ng kagandahang asal ang panganay natin. Dahil nga Christian school sila. Pero eskwelahan ng mga born again yun. Okay lang yun. Meron din namang hindi born again Christian na nag-aaral doon. At isa pa, pare-pareho lang namang para sa Diyos ang mga relihiyon. Ano ate? Born again ka na? Oo, Daniel. Bakit nagkaganon? Nag-attend ka lang ng youth camp. Naging born again ka na. Eh, may pagbabaptize dun eh. Dun sa camp. Kaya nabaptize ako. Hindi pa masama yun, ate? Di naman siguro. Tsaka alam mo, ang maganda sa born again,
Wala silang rebultong niluluhuran. Bawal daw yun ng Diyos. Bawal ng Diyos. Bakit pinapasamba sa atin yun sa Katoliko? Lilipat pala kayo sa Las Piñas, ate? Oo, Arfil. At doon na mag-aaral ang mga pamangkin mo. Doon ko na pala kayo papasyalan sa susunod. Para makita rin yung mga pamangkin ko. Oo, dalasan mo ha para matuwa sila. Alam ko naman kasi maninibago sila sa pupuntahan namin. Pero walang magagawa eh. Kailangan lumipat. Ganun naman talagang buhay, ate. Maraming pakikipagsapalaran kaya kailangan lagi tayong handa doon. May mga tungkol sa Iglesia ni Cristo na rin pala dito sa social media. Meron na rin silang mga programa. Nababasa ko dito eh. Pero tama yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Selfish sila. Kasi sinasabi ng mga iglesia na sila lang ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Makasarili talaga sila. Sinusolo nila ang kaligtasan. Paano na lang pala yung mga mababait? Naglilingkod sa Diyos. Ayoko sa Iglesia ni Cristo. Paano nyo naman nakilala, kapatid na Dani, ang Iglesia ni Cristo? Ayun po, nakilala ko po yung Iglesia ni Cristo dahil po nagkaroon po ko ng friend po. Bagong lipat po kasi ng school po nung time po na yun. And siya lang po yung kaibigan ko that time. And siya po, nagsabi po siya na may pupuntahan daw po na Bible study. Akala ko po, Bible study po siya ng born again. Kasi po, that time po, na-convert na po ako ng born again po. Na-convert po kasi ako ng born again po. So, sinamahan ko po siya. Nagulat po ako, nagpunta na po kami dun sa kapilya. Tapos yun po na magpapadoktrina po siya. Tapos yung manggagawa po, tinanong po ako nung time na yun na gusto bang makinig, ganyan. Sabi ko, hindi na po kasi ano po yung ano ko nun eh, yung sarili ko na, ba't to makikinig sa iglesia, ganun po. So, nung nagtuturo na po yung ministro po, dun sa friend ko po, may nakaharang po na na cabinet lang po. So, akala ko po, di ko po sila maririnig. Tas siguro po sinadya po nalakasan yung boses. So, yung pagtuturo po na yun, narinig ko po. Doon po nag-start na nakapakinig po ako ng aral po ng iglesia po. Nagtuloy po yun ng nakatatlong lesson po, narinig ko po. Tapos, doon na po nag-start na nagsiyasat pa po ako sa Iglesia ni Cristo po. Tapos mo na ba yung project natin, Nicole? Oo, Daniela. Sa wakas, natapos ko rin. Ikaw? Oo, tapos na rin. Nung makalawa pa. Pwede na pala tayong mamasyal. Dahil wala Saan na tayo tayong gagawin. Saan nga tayo pupunta? May gusto kong puntahan Bible study. Oh? Sinabi lang sa akin nung isa kong kaibigan. Samahan mo ko, punta tayo doon ngayon. Total, tapos na naman ang klase natin O sige. Basta, hindi tayo magpapagabi ha.
Bible study po pala ito ng mga Iglesia ni Cristo, Pastor. Oo, iha, mga iglesia ni Cristo kami. Pero hindi po kami iglesia nung kaibigan kong kasama ko po eh. Ay, okay lang yun. Welcome pa rin kayo dito. Oh, pumasok ka na rin sa loob. Nakapasok na rin ng kaibigan mo eh. Eh, wag na lang po. Magsi-cellphone po ako eh. Tsaka may mga tatawagan po ako. Dito na lang po ako. O sige, hintayin mo na lang dito ang kaibigan mo. Pero sana next time, pumasok ka na rin. Para hindi ka dito lang sa labas, nakakainip yun. Ano po ang partikular na aral na itinuturo po sa Iglesia ni Cristo na nang marinig po ninyo ay naging daan para kayo po ay magpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo? Ang pinaka natatandaan ko po talaga is yung parang turning point ko po is yung sa Trinity po. Kasi po, yun po, ang nakagisnan ko po nung pinanganak po ko, Trinity po. May sign of the cross po. Tapos nung nag-born again po ako, wala po kami nun, wala po. Hanggang sa nag-iglesia po, sabi ko, tama yung aral ng tama po yung aral ng Biblia po na hindi po talaga totoo yung sa Trinity po at yung sa pagkain po ng dugo. Yun po yung pinakaaral po ng ating Panginoong Diyos na hindi po dapat tayo kumakain ng dugo po. At para maligtas po tayo ay dapat po umanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Ang lakas naman magsalita kanina nung pastor ng iglesia. Kahit wala ako dun sa loob ng bahay na pinagdausan nila ng Bible study, narinig ko pa rin lahat ng sinabi niya. At hindi rin pala sumasamba sa ribulto ang Iglesia ni Cristo. Alam din pala nila na ipinagbabawal ng Diyos na sambahin ng mga larawan. Binasa rin ng pastor tungkol sa paggawa ng tao sa aral na ang Diyos ay may 3 persona. Ay, mali talaga ang Katoliko. Buti na lang, born again na ako. At Bible-based din pala ang Iglesia ni Cristo, gaya naming mga born again. Kaya lang, parang mas maraming explanation sa amin kaysa sa iglesia. Sila, kada tanong, Biblia agad ang binubuksan para sa sagot. Baka hindi sila marunong magpaliwanag ng gusto, yung long explanation. Pero ayoko pa rin sa kanila dahil maramot sila. Sinusolo nila ang kaligtasan. Magandang gabi po mga mahal naming kaibigan at panauhin. Salamat po sa muli niyong pagdalo sa aming Bible study. Ngayon ay pag-aaralan naman natin kung bakit bawal sa Iglesia ni Cristo ang pagkain ng dinuguan o ng anumang pagkain na hinaluan ng dugo. Bakit nga ba bawal yun? Kami po ba ang nag-utos nun? Pakinggan po natin ang aking babasahin dito sa Biblia. Narito po ang sagot. Masama pala talagang pagkain ng dugo. Nakasulat pala sa Biblia yun. Hindi ko alam. Hindi rin itinuro sa amin sa mga relihiyong inaniban ko. Ay, at ang dugo ni Kristo, iyon ang ginamit niyang pangtubos sa kanyang mga ililigtas pagdating ng araw ng paghuhukom. At ang ililigtas niya pagdating ng araw na yun, ang binili niya ng kanyang dugo, ang Iglesia ni Cristo.
Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Gusto ko pang alaman ng iba pang mga aral. Gusto ko pa. Makikinig ako uli. Lilipat tayo uli ng bahay, David? Oo, Lenny Joy. At tingin ko, mas mapapaayos na tayo doon. Saang lugar naman tayo lilipat? Sa Bulacan. Kaya paghandain mo na ang mga anak natin. Lenny, kumusta ang mga bata? Maayos ba sila? Nagustuhan ba nila dito? Tingin ko naman oo. Maunawain naman ang mga anak natin, David. Naisip ko kasi baka nalulungkot sila dahil naiwan na nila ang mga kaibigan nila sa dati nating tirahan. Natural lang naman ang ganong damdamin, David. Sa bagay. Pero makakapag-adjust din sila rito sa Bulacan. Mm. At saka tayo rin naman, hindi ba? May mga kaibigan tayo sa dati nating tirahan. Oo naman. At mananatili ang pagkakaibigang yun. Lumipas man ang panahon. Sayang. Kung kailan gusto ko pang makinig dun sa mga aral ng iglesia. Tsaka naman kami lumipat dito sa Bulacan. Hayaan ko na nga lang yun. Ate, anong iniisip mo? Nalulungkot ka ba sa paglipat natin dito? Ay, ikaw pala, Daniel. Hindi naman. Ang tahimik mo kasi. Wala pa kanina. Parang may malalim kang iniisip. Wala lang yun. Iniisip ko lang kasi kung ano pa yung mga dapat kong ayusin sa mga gamit ko. Ako kasi, namimiss ko yung mga kaibigan ko. Magkakaroon din naman tayo ng mga kaibigan dito. At saka, pwede pa rin naman nating makabalitaan ng mga kaibigan natin sa Las Piñas. Okay. Sa pamamagitan ng cellphone. Bago ka pala dito sa eskwelahan. Kaya pala hindi ka pamilyar sa akin. Opo, Ma'am Vicky. Masaya nga po ako dahil may ilan na po akong nakilala agad dito. At kasama po kayo doon, Ma'am Vicky. Salamat, Iha. Alam mo, Daniela, isa akong iglesia ni Cristo. Ay, talaga po, Ma'am? Meron po bang malapit na kapilya rito? Meron. Saan po, Ma'am? Ako si Ashley. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Daniela. Bagong lipat lang kami rito sa lugar nito, Ashley. Pero sabi mo, gusto mong marinig ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan naming mga iglesia ni Cristo. Oo. Nakapakinig na kasi ako dati sa Las Piñas. Pero lumipat na kami dito. Marami sana akong gustong malaman. Ako ang bahala. Tutulungan kita. Talaga, Ashley? Oo, Daniela. Makakasama mo ako lagi. Bakit ngayon ka lang, Ashley? Anak? Sinamahan ko po sa pakikinig ng doktrina si Daniela, Nay. Oo nga pala. At malapit na siyang matapos, hindi ba? Opo. Alam na ba ito ng mga magulang niya? Hindi pa po.
na ililihim niya po. Kasi malapit lang naman sa school ang kapilya natin eh. Pero sabi po niya, sasabihin din po niya sa parents niya ang lahat pag nabautismohan na po siya. Sana makapanindigan siya, anak. Congratulations, Daniela! Binabati kita, Daniela. Salamat po, Aling Lota, Ashley. Ang saya-saya ko po dahil ngayon tunay na po akong lingkod ng Diyos. Kaya lang, paano na ngayon yan? Oo nga. Paano pag nalaman ng mga magulang mo ito? Sumasampalataya po ako sa mga aral na tinanggap ko at maninindigan po ako doon. Sana nga, Iha. Magawa mo yan. At sana maanyayahan mo rin sila sa ating mga pagsamba sa Diyos. Narito na ako sa bahay. Naiayos ko na rin ang mga damit na ginamit ko sa banal na bautismo. Ay, gustong-gusto ko nang sabihin kina Papa at Mama ang lahat. Pero hahanap muna ako ng magandang timing para maipagtapat sa inyo, Mama, Papa, ang lahat. At sana maunawaan po ninyo ko. Ano bang sasabihin mo sa amin, anak? Oo nga. May problema ka ba, anak? Wala po, Ma, Pa. Ayaw ko na po kasing itago pa sa inyo kaya ipagtatapat ko na po. Mama, Papa, Iglesia ni Cristo na po ako. Iglesia ni Cristo? Bakit ka pumasok doon, Daniela? May relihiyong ka na. Dalawa pa ngayon, hindi ba? Dalawa nga po, Mama. Pero pareho naman pong mga hindi tunay na aral ng Diyos ang sinusunod. Daniela, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag kang manira ng relihiyon. Totoo po ang mga sinasabi ko, Mama. But, Papa, pareho pong maling pananampalataya ang born again at ang Iglesia Katolika. Tama na! akala mo kung sino ka ng marunong? Ganyan bang itinuro sa'yo ng iglesia? Sorry po, Papa. Mama, nasaktan ko po ang damdamin niyo. Hindi ko po gustong gawin yun. Pero talaga pong mga tunay na aral ng Diyos ang sinusunod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga aral na galing sa Biblia at hindi po gawa lang ng tao. Daniela! Kung gusto po ninyo, sumama po kayo sa akin sa mga pagsamba po namin para kayo po mismo ang makasaksi na binabasa lamang ng ministro po namin ang mga nakasulat sa Biblia. Ay nako, wag mo na kaming isama dyan. Dyan sa mga kalokohan mo. Ayaw namin dyan! Saan pupunta, ate? Ang ganda ng ayos mo, ah. Sasamba ako sa Diyos, Daniel. Ano? Sasamba ka pa rin kahit ayaw ni mama at papa? Ate, lalo silang magagalit sa'yo. Galit lang sila dahil hindi pa nila nauunawaan ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo sa tao. Pero kung malalaman lang nila, ninyong lahat, pahahalagahan nyo rin ang Iglesia at mauunawaan nyo rin kung bakit pinagtatalagahan namin ang aming mga pagsamba. Ay nako, Daniela. Pinapagod ka lang ng mga iglesia na yan. Si mama, ate. Tingnan mo nga, oh. Tuwing Huwebes at Linggo, samba kayo ng samba.
Hindi ka tulad sa Katoliko na pwede kahit hindi ka laging magsimba. Mama, hindi po. Dahil nalulugod po ang Panginoong Diyos sa ginagawa po naming paglilingkod sa Kanya. Importante din po sa taong makinig ng mga aral ng Diyos. Nakakapagpatatag po ito sa tao at nakapagbibigay ng liwanag sa isip. Kaya mahalaga po sa amin ang mga pagsamba. At hindi pa rin pala nauunawaan si Daniela ng mga magulang niya. Opo, Nay. Ang ginagawa niya po ngayon, para may pera siya kahit hindi po humingi sa parents niya, yun, binabantayan po niya yung tindahan ng tita niya. Pagkatapos nun, binibigyan po siya ng tita niya. Kaya may nagagamit po siya sa iba pa niyang mga pangailangan. Kahanga-hanga ang ginagawa niyang paninindigan. Madiskarte rin siya. Sabi ko nga po sa kanya, wag po siyang magsawa sa pananalangin sa Panginoong Diyos patungkol sa mga mahal niya sa buhay. Anong sabi mo, Lenny Joy? Magtatrabaho si Daniela sa Quezon City? Di ba malayo dito ang Quezon City? Paano yun? Ang sabi niya, kaya naman daw niyang magbiyahe. Oh, kumusta araw mo, ate? Masaya, Daniel. Kasi bukod sa gusto kong ginagawa ko, okay pa ang trabaho ko. Pero ang layo yun ng biyahe mo, ha? Yun nga lang. Pero kaya ko yun. Malakas naman ang ate mo eh. Sana makapagtrabaho na rin ako. Para kahit papaano, kumita na rin ako, di ba, ate? Sana, Daniel, pagbigyan mo rin ako kahit minsan. Sumama ka sa akin sa mga pagsamba namin. Mag-observe ka lang. Wala namang masama dun. At walang magpipilit sa'yo para mag-iglesia. Mukhang pagod na pagod ka, anak. Mahaba po kasi yung biyahe, Mama. Pero okay lang po. Kaya ko naman po. Di ba may dorm dun sa pinapasukan mo sa Quezon City? Opo. Bakit hindi ka na lang kaya mag-dorm para mas nakakapagpahinga ka? Okay lang po sa inyo, Mama. Oo naman, anak. Ang mahalaga sa amin ng papa mo ay ang kapakanan mo, ang ikabubuti mo. Salamat po, Mama. Salamat po. Anong iniisip mo, Lenny Joy? Ang panganay natin, David. Lumaking mabait na bata si Daniela. Wala tayong naging problema sa kanya. Kaya palagay ko naman, hindi siya mapapahamak kahit nakadorm na siya. Sinuway lang niya tayo nang mag-iglesia siya. Pero hindi naman siya nagdamdam sa atin. Hindi nga nagtaas ng boses, di ba? Oo, David. Mahinahon nga siya, lalo na kapag nagpapaliwanag. Kaya nga naisip ko, mukhang hindi naman siya napasama at saka
marami na ngayon ang Iglesia ni Cristo. Kaya siguro, hayaan na lang natin siya. Naisip ko na nga rin yan. Huwag na tayong magalit sa kanya. Basta ang mahalaga, maligaya siya at nasa mabuti siyang kalagayan. Ayan, bihis na ako. Handang-handa ng sumamba. Ngayon ang unang tupad ko bilang mga awit. Salamat po, Ama. Inalis mo po ako sa maling pananampalataya. Binigyan mo pa po ako ng tungkulin na siyang lalong magpapatibay sa akin. Pangako ko po sa iyo, tutuparin ko po ito ng buong sigla at katapatan. Sana po, balang araw, makasama ko na rin ang mga mahal ko sa buhay sa mga pagsamba po sa iyo. Sana, maliwanagan na rin po sila ng iyong mga aral. Nais ko ibigay sa inyong pagkakataon para manawagan po sa mga sumusubaybay po sa programang ito na mga hindi pa nating kapananampalataya, pwede nyo po silang imbitahan. Sa lahat po ng nakikinig po o nakakapanood po, ngayon po, ay inaanyayahan po namin kayo sa mga pag-aaral po sa loob ng Iglesia ni Cristo po, lalo na po sa mga mahal ko po sa buhay po, kila mama, kila papa po, higit po sa kanila po. Sana po, paunlakan niyo po ang aking paanyaya po na makinig po sa aral ng ating Panginoong Diyos po sapagkat po, hindi lamang po kasi natin to magagamit po sa ating pang-araw-araw, kundi po, higit po sa lahat, magagamit po natin ito sa tunay na paglilingkod po kasi wala naman na po tayong higit na kailangan po dito po sa mundo, kundi po yung kapayapaan po na galing po sa ating Panginoong Diyos po. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po si kapatid na Thelma Corporal mula sa lokal ng Commonwealth Distrito Eclesiastico ng Sentral ang nagbigay buhay sa katauhan ni kapatid na Daniela Talaogon. Mga awit, lokal ng Templo Sentral, Distrito Eclesiastico ng Sentral. Patuloy po ninyong subaybayan ang mga kasaysayang aming itinatampok dito sa Ang Aking Karanasan. Kasama ko pong gumanap ang mga kapatid na sina Babes Angeles po mula po sa lokal ng San Francisco, distrito po ng Sentral. Gumanap po bilang Lenny Joy, ang nanay po ni kapatid na Daniela. Val Villanueva mula po sa lokal ng Ugong, Metro Manila East, ang gumanap na David, papa ni Daniela. Jay Conestrello mula po sa lokal ng Templo Sentral, distrito ng Sentral, gumanap po bilang Daniel, kapatid ni Daniela. Kapatid ni Richard Samson mula po sa lokal ng Capitol, distrito ng Quezon City, gumanap na Arfil, tsuhin ni Daniela. Gumanap din po sina kapatid na Leia Marquez mula po sa lokal ng Bonifacio Drive, distrito ng Sentral. Angie Calleja Lamsin, lokal po ng San Francisco, distrito ng Sentral.
Superbisyong teknikal at sa musika ni kapatid na Joel Dacumos mula sa lokal ng Manggahan, Distrito Eklesyastiko ng Quezon City. Sa pakikipanayam at panulat ng inyong lingkod. Sa direksyon, kapatid na Abigail Angeles mula sa lokal ng San Francisco, Distrito Eklesyastiko ng Sentral. At sa pangkalahatang pagsubaybay, kapatid na Eric Along mula sa lokal ng Templo Sentral, Distrito Eklesyastiko ng Sentral.